Okay, so recall lang natin yung yung important concepts na gagamitin natin sa analysis ng clock sequential circuits. So ibalik ko lang to dun sa mga diniscuss natin last time. Okay, so yung last topic natin nung kailan nga midterm ay nasa pala na is introduction about sequential logic circuits. So basically, diniscuss natin yung latch and flip-flops. Pagdating sa analysis ng sequential circuits, ang important dito will be the topic which is flip-flops. So dun yun na lang i-recall natin. So again, this is the two types of logic circuits. We have the combinational and sequential logic circuit. So tapos na tayo sa combinational, yan yung mga dinesign nyo nung prelim hanggang midterm. And then ngayon, ang i-discuss natin ngayong finals will be paano i-analyze yung sequential at paano tayo magde-design ng sequential logic circuit. So yung sequential logic circuit, dito papasok yung mga logic circuit na may sequence yung output. Okay? So kaya siya tawag na sequential kasi yung outputs mo may sequence. So gagamitan natin ng sequence. May sunod-sunod. Okay? So ang inaalam natin dito is ano yung kasunod na output. Hindi yung ano yung output ngayon. Okay, so saan yung flip-flop? So latch, kahit di na natin to i-discuss, ang important kasi dito will be the flip-flops. Nasaan na yan? Yan. Okay, so flip-flops, meron tayong tatlong flip-flops na gagamitin dito sa designing and analysis. So the first one will be the D flip-flop. So ito yon. Ito yung symbol na gagamitin natin for D flip-flop. Once na nandun na tayo sa designing and analysis, pag nakita nyo itong symbol na to, so this is a D flip-flop, which is positive edge triggered. Okay, so kapag walang bilog dun sa clock, so it means positive edge triggered. So itong output mo dito will be the first output na hindi complemented and then ito yung complemented. So yung iba, nakalagay dito sa loob kung anong letter yung gagamitin mo for the output. So huwag kayong malilito kasi minsan hindi Q yung ginagamit nila. No, pwedeng A, pwedeng B. Pwedeng ang output mo dito is nakalagay A. So understood na yung may bilog that will represent A not. Okay, so clear yun ha? So pwede rin na B, depende. No? Kung ano letter yung ginamit. Okay? Basta yung may bilog, that will always represent complement. Pagdating sa negative edge triggered flip-flop, so this is also a D flip-flop, pero negative edge triggered. So ano nga ulit ibig sabihin ng positive at negative edge triggered sa flip-flop? Ano ibig sabihin nun? Ano yung difference between the two? Pag sinabi mo positive edge at negative edge triggered, yung flip-flop. Anyone? Yes, bagtas. Okay? Mm. And then, okay. So, tama yun. No? So, pag positive edge, trigger flip-flop, nagkakaroon ka lang ng transition sa output, nagkakaroon ka lang ng changes sa output every time na yung transition ng clock is from 0 to 1. So, meaning ito yon yung rising edge, yung pagtaas. Kapag negative edge triggered flip-flop, nagkakaroon ka lang ng changes sa output kapag logic 1 to logic 0 dito sa edge na to. So, ibig sabihin, as long as nandito ka, doon lang malilipat yung output o doon lang magbabago si output. Okay, if wala ka pa doon, kahit anong gawin mo sa input side, hindi magbabago si output. Okay, so we also have the JK flip-flop. And ito yung symbol naman na ginagamit natin yan. So sa JK flip-flop, meron kang dalawang input. So that will be J and K. Okay, and then yung clock mo is ito. So this is a positive edge JK flip-flop kasi triangle lang yun nandun sa clock. Walang bilog. Pag may bilog doon, so that will represent negative edge. So itong dalawa na to,
Equal itong dalawa, no? So, itong circuit na to, equivalent lang yan dito sa single JK flip-flop. So, kung meron kang D flip-flop and gusto mo i-convert siya sa JK, kailangan mo tong dalawang AND gate, isang OR gate, at isang NOT gate. Okay? So, itong buong circuit na letter A, that is equivalent dito sa letter B na flip-flop JK. Okay, so the third flip-flop will be the T flip-flop. So, ito naman yun. Single input din yan. And equivalent naman yung T flip-flop natin dito sa dalawang given circuit. So, halimbawa, may JK ka. Gusto mo siya i-convert sa T flip-flop. Pagkakabitin mo lang yung dalawang input. Katulad ng ginawa niya dito. Sinort niya yung dalawang input. Pinagkabit niya. So, this is equivalent na sa T flip-flop kahit JK yung ginamit mo. Kung D flip-flop naman meron ka, kailangan mo lang ng isang XOR gate. Yung isang input mo sa XOR will be the letter T, and then yung isang input is galing sa output. Okay? So, itong tatlong circuit na to, that they are equivalent sa isa't isa. Okay, so ito yung important. Dun sa mga tatlong flip-flop na yon, meron silang kanya-kanyang characteristic table. So pag sinabi natin characteristic table, ito yung equivalent ng truth table sa combinational. Okay? So 'di ba, halimbawa dun sa mga discussion natin ng prelim, meron tayong truth table for NOT gate. So 'di ba sa NOT gate meron siyang truth table. Ay mali, ba't naging came up? So 'di ba may truth table tayo kay NOT gate, no? Kung ito yung input mo, input X, ito yung input Y. So kapag ang input mo 0, ang output mo 1. Pag 1, 0. So this is truth table for NOT gate. Pagdating sa sequential logic circuit, ang tawag na natin dun sa table na nagre-represent nung responses nung certain flip-flop is characteristic table. Okay, so bawat flip-flop, may kanya-kanya yung characteristic table. So for D flip-flop, saan yun? Ayan, so for D flip-flop, ito yan. So dito, medyo kaiba na siya, no? Kung natatandaan nyo ng prelim, ang pinapakita ng truth table natin is input, output. Okay? So meron kang input, nakikita mo yung output kapag ganun yung combination sa input. Yun yung nakikita natin sa truth table, input, output. Pagdating sa sequential logic circuit, ang nakikita mo na ngayon dito will be the present state and next state. So ang parang nagiging output na natin is ito. So this is equivalent dun sa output ng combinational. So pag nakita nyo to, Q as a function of t plus 1, ang nire-represent niya is ano yung kasunod na laman nung flip-flop. Okay, so yung Q as a function of t, itong nasa taas, yan yung laman ngayon ng flip-flop ngayon. Okay, so halimbawa, ngayon, ang laman ng flip-flop is logic 1. So ang Q of t mo, 1. And then yung Q as a function of t plus 1, yan yung susunod na laman ng flip-flop. Okay, so ang ibig sabihin ng state is kung ano yung content ng flip-flop. So ang goal natin sa sequential is alamin ito. Ano yung susunod na value or ano yung susunod na laman ng flip-flop after nung clock transition na 0 to 1 kung positive edge or 1 to 0 kung negative edge. Okay? Kaya makikita nyo ngayon dito is ito na yung parang nagiging output eh. Q as a function of t plus 1. Ibig sabihin, kapag ang input ko kay letter D, di ba ito yung D flip-flop natin. Ito yung output Q. So may clock ka dito. And then Q nut. Kapag ang input mo dito is 0, and then nagkaroon ka ng clock transition na 0 to 1, itong 0, malilipat dun sa Q. So ang Q as a function of t plus 1 mo, yung susunod na state, kung 0 ang nakalagay dito, will be 0. So sa madaling salita, madali lang siyang tandaan. Kasi ang nangyayari lang kay D flip-flop, kung ano yun nandun sa input side, yun din yung nagiging output niya after nito. After nung clock transition. Nagagets ba? So ang next state, ang susunod na laman ng flip-flop is kung ano yung nandun sa input side niya ngayon. Okay? So halimbawa, gagawin mo to ng timing diagram katulad dun sa quiz niyo. This is D. Ito yung clock.
Ito yung Q. So kung halimbawa, ang D natin is ganito, and then ito yung clock. Oops. Teka, mali. Meron pa ba dito hindi nag-quiz? Or nag-quiz na lahat? Okay. So assuming na positive edge triggered, halimbawa itong flip-flop na to. So dito ka magkakaroon ng changes sa output dito sa mga may arrow. Yung positive edge triggered. Okay? So ibig sabihin, kung ano yung value ng D at that point, dito sa point na to, yun yung magiging value mo ng Q as a function of T plus 1. Ito yung Q as a function of T plus 1. Okay? So ibig sabihin, pagdating dito sa point, sa first point na to, ano yung value ko dito dapat? Dito sa unang arrow pataas, ano yung magiging output ko kay Q? Based dun sa value ni D. Logic 0, logic 1. Okay, logic 1. So dapat dito logic 1 ka. And hindi yan magbabago unless hanggang makarating ka dun sa second clock transition. Pagdating dito sa second clock transition, ano na yung value nun D? Saan pumunta? Naging 0. So ibig sabihin, since according to sa characteristic table ng ating D flip-flop, based dito, kung ano yung value mo ng D, yun din yung nagiging value mo ng Q as a function of T plus 1. Ibig sabihin, susunod siya kay D. Bababa din siya dito kasi naging 0 na si D after nun. And then, tuloy-tuloy ang 0 hanggang makarating ulit dito. Pagdating dito sa third clock transition, ano yung value ni D? 0 pa rin, tama? So, tuloy-tuloy lang si 0 mo. And then, pagdating dito sa fourth clock transition, ano yung value ng D? Tumaas, naging logic 1. So, ibig sabihin, yung Q mo, since naging logic 1 yung D, magiging 1 na din si Q. So, tataas ngayon ito. And then, pagdating dito, ano yung tinaman? Sorry, mali ang tapat nito. Dito yan, ha? Ito yung tapat. So, ano yung tapat? Ano nangyari dun sa D? Logic 1, logic 0. Anyone? Okay, logic 1. So, ibig sabihin, ano mangyayari kay Q as a function of T plus 1? Bababa, tataas. Maglo-logic 0 ba to or maglo-logic 1? Anyone? Okay, diretso. So, magdediretso lang yan kasi logic 1 ka pa rin nung nagkaroon ng clock transition. And pagdating dito, sa last clock transition mo, pag tinignan mo yung value ni D, logic 0 na siya. Kaya ito, dapat pababa na to. Okay, so ito dapat yung magiging output mo. Okay? So kung mapapansin mo, dito sa part na to, magkatulad sila. Yan, dito sa part na to, magkatulad sila. No? Pero dito, nagtuloy-tuloy siyang logic 1 hanggang makarating siya dito. So, hindi nagtulad kasi dito logic 0 ka, pero logic 1 ka pa rin. So, bakit hindi nagkaroon ng changes kay Q? Bakit hindi nagtulad sila dito? Kasi yung demo dito sa part na to, logic 0, pero pagdating sa output, logic 1. So, bakit hindi nag-equal yan? Okay, so gawa ng clock. Kasi yung clock mo, hindi pa nagkakaroon ng transition ng 0 to 1. Okay? Magkakaroon ka lang ng changes kasi sa output. Every time natatamaan na nitong arrow, doon mo lang titingnan. Doon ka lang titingin. Ano yung value nun D at that particular point na may transition ako kay clock, the 0 to 1. So as long as wala doon, kahit anong gawin mo kay input D, hindi magbabago yung output. So that's one advantage ng flip-flop kasi alam mo kung kailan lang pwedeng magkaroon ng changes sa
output. Doon lang sa transition na yan ng clock 0 to 1. Okay? So I hope clear yan kasi gagamitin niyo yung concept na yung na analysis pagdating dun sa designing at actual analysis ng complicated sequential circuits. Kung nalilito kayo dito sa part na to, mas malito na yung susunod. No? Kaya dapat magets nyo na to agad. Kaya kung may question kayo dito sa particular discussion natin na ito, erase nyo na para ma-clarify ko. Okay, so kung may question, mag-raise lang ng hand at magtanong. Okay? So tuloy tayo. So any question before ako mag-proceed? Wala pa? Okay, so kung wala, tuloy tayo. So burahin ko na to ah. Yan. So this is important, no? So meron ding characteristic equation ang D flip-flop. So ibig sabihin ito 'yon. Q as a function of t plus 1 is equal dun sa D or D as a function of t. So itong Q as a function of t plus 1, this is your next state or yung next na laman no flip-flop, yun yung Q as a function of t plus 1. While yung D as a function of t, ito yung present input. Okay, present input doon kay letter D. Kung ano yun nandun sa D. So para anong nangyayari kasi dito, kung meron kang D flip-flop, ito yung output mo, may clock. Yung value mo dito na 0, ililipat niya yung 0 dun sa output side after nung clock transition. Halimbawa, nalipat niya ngayon ito dito, no? Nagkaroon ka ng clock transition dito, ang nalipat yung 0, and then may kasunod ka na input 1. So yung 1 malilipat dito sa kasunod. So ibig sabihin, ililipat niya yan dito. So every clock transition, nalilipat yun nandun sa input side mo, dun sa output side. Okay? So itong Q as a function of t plus 1, yan yung susunod na value ng Q or next state ang tawag natin dyan. So again, ang dinedetermine natin dito hindi na yung output ngayon. Hindi na yung Q ngayon. Ang dinedetermine natin dito sa sequential is yung Q or output mamaya or output na kasunod. Kaya may plus 1 tayo dun sa T. Okay? Okay, so pagdating sa JK, since dalawa na yung input mo dito, J at K, so meron ka na ditong apat na combination. 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So ito yung naging nangyayari dun sa next state. No? Kapag 0, 0 ang in-input mo kay JK, kung ano yung value mo kanina, yun pa rin. So no change. Kumbaga, na-hold mo yung data. Okay? So pag 0, 0 si JK, na-hold mo yung data kaya no change sa output. So yung next state mo is kung ano yung output mo kanina. Pero kapag 0, 1 ang in-input mo, so laging 0 ang magiging next state. So we call that reset. Pag 1, 0, we call that set kasi nagiging 1 ang next state. Or yung susunod na output laging 1. As long as 1, 0 yung in-input mo. Pero kung 1, 1, yung J at K, ang nangyayari dito, nakakomplement mo yung output. Kung ang output mo kanina 0, pag nag-input ka ng 1, 1 kay JK, yung output na susunod magiging 1. Okay? And then, tuloy-tuloy lang ng tuloy yung complement. Kung 1 ngayon, tapos 1, 1 pa rin yung input mo, so magiging 0. So pag gagawa natin to ng timing diagram, katulad nung kanina, asa na ba yun? So for example, mas maganda siguro yung quiz. No? Share ko yung quiz para may linya. Teka lang. Exam quizzes.
Okay, so nakikita nyo na yung ano, picture. Visible ba sa inyo? Okay, so di ba ito yung isang question dun sa quiz, no? So dito, meron kang dalawang input, JK. So according dun sa quiz, assuming ang Q natin zero initial. May initial value daw na Q. Na zero. So ang hinahanap nyo dito yung Q as a function of t plus 1 or yung Q na output. So kung initial zero ang output, so basically zero muna. And then pagdating ng first clock transition, aalamin mo ano yung value ng JK. So base ito, 0 and 1. Pag 0 and 1, nasan yun? Ito yun. Ano daw ang magiging next state? Ano yung next value ni QT plus 1? So that will be 0. So ibig sabihin, tuloy-tuloy lang to. Pagdating dito sa, lagyan ko ng ano, sa next clock transition, ano yung value ng J at K? 1 and 1. So ano yung operation natin pag 1, 1, JK? Ano yung nangyayari sa next state? Complement. So ano yung magiging value, bagong value ko dito? Okay, logic 1. Kasi ang value ko ngayon, 0. No? So ito yung logic 1. Since i-complement niya kapag parehas 1 yung J at K, so ito dapat tataas. Okay, maglo-logic 1 yan. Hanggang pagdating dito sa letter E, meron ka na ulit clock transition doon. Ang value mo, 0, 0. So ano daw gagawin pag 0, 0 sa JK? Ano operation? No change or hold. Tama? So ibig sabihin, tuloy-tuloy lang to, hindi magbabago si output. Pagdating dito, 1 and 0. So ano mangyayari? Logic 1. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin. Pagdating dito, 1, 1. So complement, tama? Ito na yun, 1, 1. O complement mo yung value niya, kaya ito dapat bababa. Kasi i-complement mo yung logic 1. Then pagdating dito, 1, 1 ulit. So i-complement mo, since logic 0 ka ngayon, ang susunod mo, logic 1. So ito dapat yung sagot niyo sa quiz. Okay, so 5 points yan. Question. So madali lang, no? So madali lang, as long as alam mo tong table. Okay, so madami nung nakasagot sa inyo nito eh. So as long as alam mo yung table, masasagutan mo to. Kasi ang titingnan mo lang dito is yung mga arrow, nasan yung mga arrow, tapos ano yung value ng G at K, then i-base mo na sa table kung ano yung mangyayaring operation. So as long as alam mo yun, marunong ka na ngayon mag-analyze ng JK flip-flop. Question. Meron ba tayong example ng T? Wala pala. D at ano lang to ng JK. Yung T mas madali. Actually, ang madali dito, D at T. Yung JK kasi, dalawa yung kinukonsider mo na input eh. Kay T at D flip-flop, isa lang yung input mo. So, mas madaling tandaan yung characteristic table. Okay? So, balik tayo dito sa lecture natin. Ito yung equation na nagre-represent dun sa operation na nangyayari kay JK flip-flop. JQ prime plus K prime Q. So, yung J at K natin dito, yung value ng inputs, JK. Yung Q dito is yung T plus 1. Sorry, T. So, this is J as, yung ibang book, ganito yung representation nila. Prime plus K as a function of T, prime, Q as a function of T. So, kapag nandun sa parenthesis is letter T lang, meaning yun yung present value ngayon. Kapag may plus 1, yun yung value mamaya or next state. Okay? So, yung next state mo, nakabase ka lagi sa present value. Kung ano yung value ng Q ngayon, ano yung value ng J at K ngayon. Okay? So, tuloy tayo. Pagdating sa T flip-flop, dalawa lang yung operation mo dito. It's either no change or complement. Kapag 0 yung T, laging maho-hold yung data. Kapag 1 yung T, so laging complement. Okay? So, madali siya intindihan. So, for example, this is your T, this is your clock. And then, aalamin natin yung Q as a function of T plus 1. So, alam mo, ganito yung T natin. Then, this is your clock.
Okay, so may transition ka dito, 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 at dito. So, bibase mo lang dito. Kapag 0 yung t, no change. So, assuming initial condition, lagi naman tayo dito sinasabi, initially, q is 0. Kung initial q is 0, so 0 ka muna. Pagdating doon sa arrow, ano yung value ng t natin? 0. Tama? So, ibig sabihin, no change. So, tuloy-tuloy ka. Pagdating dito, saan ito nakatapat? Okay, so logic 1. So, ano mangyayari kay output? Ano mangyayari sa next state natin? Logic 1 yung t. Okay, magiging 1 or i-complement mo. And then tuloy-tuloy na logic 1 yan. Pagdating dito, okay, so logic 0, so ibig sabihin, hold, no change. So tuloy-tuloy ka. Pagdating dito, logic 1, kasi pataas na siya dyan. So complement, bababa. And then, pagdating dito, ano ba itong tinamayan? Logic 0. So mangyayari, hold ulit, then tuloy-tuloy. Okay? So titingnan mo lang. So dito medyo magulo lang yung drawing ko kasi hindi pantay-pantay. Pero pag mag-exam tayo or quiz, ay, sige. Wait lang ah. Yung dito lang po. Diba? Isa lang po ba ito? Okay, so tuloy tayo. Saan na tayo? Yan. So pagdating naman ng exam and quiz, ano yan? Siyempre printed. So pantay-pantay yung ano, yung arrow dun sa mga transition. Okay? So ito yung timing diagram. So most probably pag napunta kayo sa field ng digital electronics or IC design, testing, no? Halimbawa nag-work kayo sa mga electronics company na nagde-design ng IC. Ganyan yung mga lalo na sa digital, yan yung mga ma-encounter yung mga graph na kailangan nyo i-analyze. Kasi by looking at this graph, makikita mo na yung responses niya for different outputs. So, di ba, nagve-very lag kayo. So, most probably na-encounter nyo na BHDL. Okay? So, ayan. So, yung characteristic equation niya ganito. T prime Q or T naught Q plus TQ naught. Yan yung characteristic equation niya. So, tandaan nyo to, no? Kasi gagamitin nyo yan sa analysis mamaya. Pati ito and yung kay D. Saan yung kay D? Gano'n, wala hindi. Ayan, tsaka ito. So, tandaan nyo yung mga equation na yan, pati yung table. Kasi gagamitin nyo yan sa actual analysis na mamaya. Okay, so proceed na tayo sa analysis. Analysis of clock sequential circuit. So, lahat ng mga i-analyze muna nating circuit is may clock. Okay, so may mga involved yung clock. So, ano ba yung mga inaalam natin dito? So, sa topic na to, ang ibibigay sa inyo is yung circuit. And then, aalamin nyo, ano yung functionality nito, paano siya nagwo-work. Ano ba yung mga nilalabas nitong output, paano yung sunod-sunod. Ang una kailangan nyo i-determine is the state equation. Okay? So, state equation. So, ano yung state equation? It specifies the next state as a function of the present state and input. So, basically, ang aalamin mo dito is yung y plus 1. So, yung, halimbawa, q as a function of t plus 1. Okay? So, that's the state equation. Naka-equate yung next state dun sa present state ng flip-flops and inputs. After makuha yung state equation, gagawa ka ng state table. Yung state table, this is equivalent sa truth table ng combinational logic. Yung state equation, this is equivalent sa Boolean equation ng combinational logic circuit. So, kumbaga, yan yung mga equivalent ng Boolean equation at truth table sa sequential. We call that state equation and state table.
Sa state table, ang makikita mo dyan is sequence of inputs, outputs, and flip-flop states. So medyo kaiba siya sa truth table kasi sa truth table, ang nakikita lang natin input and output. Pagdating sa sequential, sa state table, aside from the input and output, makikita mo na rin dito yung state or yung laman ng flip-flops. And then ano yung corresponding output niya kapag ganito yung laman niya. Okay? So mamaya may example naman tayo. So after makuha itong dalawa, ang last na i-construct mo will be the state diagram. So yung state diagram, yung content niya is same lang ni state table. Meron kang time sequence of inputs, meron kang outputs, and flip-flop states. Ano yung pinagkaiba? Sa state table, nakatabulate yung data. Sa state diagram, meron kang parang graphical illustration nung sequence of events and yung data. Kumbaga, yung state table, yung data mo nakatabulate, yung sa state diagram nakagraph. Sa madaling salita. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example ng analysis ng clock sequential circuit using D flip-flop. So, ito yung circuit. Okay?